Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang napipintong meeting ni Speaker Martin Romualdez at ang bagong Senate President, Chis Escudero. Okay, i-remind ko lang yung gustong mag-order ng dark chocolate, pwede na mag-order. Dito lang kayo mag-contact. Ayan. Kailang ang pwedeng mabigyan ng delivery yung nandyan lang sa Cagayan de Oro at mga malalapit na bayan sa Cagayan de Oro. Hindi pa pwede sa malalayo yung i-deliver ng LBC dahil mainit ang panahon, natutunaw yung dark chocolate. Okay, so nag-recess ng Senado at anytime from now, during the recess, mag-meet ang dalawang leader ng Kamara at saka Senado. At ito, si Senator Chis, nag-pronounce siya na handa niyang tapatin, prangkahin si Speaker Romualdez tungkol sa kapalaran ng charter change. Sabi ko sa kanya, mag-usap at magkita kami sa darating na linggo marahil para mapag-usapan una sa lahat ang relasyon ng Kamara at ng Senado. Sa ngayon, nananatiling tutol si Senator Escudero sa Chacha, lalo na tila wala rin naman anyang numero para pumasa ang panukala. Kabilang sa kine-question ng mambabatas ang magiging botohan dahil hindi anya malinaw sa bersyon ng Kamara kung magkasama o magkahiwalay na boboto ang Senado at Kamara para sa kinakailangan na 3/4 na boto alinsunod sa saligang batas. Hindi ko maintindihan nga bakit nag-hearing pa sila, hindi na pinag-uusapan ito eh. Nag-caucus kami, nagtaasan kami ng boses dyan. Bakit pa ba nag-hearing? Ang takot at pangamba ng marami ay kung pagbotohan yan dito at kahit matalo, pag inad mo yung boto rito at yung boto ng Kamara, pinagsama mo, sobra sa 3/4. Sino pumipigil kanino man umakyat sa Korte Suprema para sabihing, uy, complied yung 3/4. Handa naman anya si Senator Escudero na tapatin si Speaker Romualdez sa magiging kapalaran ng Chacha sa Senado. Libre magsabi, basta libreng tumanggi pag hindi kaya. Mas mahirap mangako ng hindi naman kayang ibigay. Raising false hopes, I believe, is by far a bigger sin or crime than simply just saying no. Okay, so klaro na kahit Senate President na siya, hindi pa rin nagbabago ang stand ni Senator Escudero. Anti-Chacha pa rin siya. Unang question nga dyan is yung, di ba may dalawang resolution tungkol sa charter change. Yung resolution both house number 7 galing sa Kamara na ipasa na. Yung economic amendments. Kailang hindi klaro doon kung paano ang pagboto. Separate ba ang House at ang Senado sa pagboto o joint? Wala doon sa resolution of both houses number 7. Ganon din dito sa Senado yung resolution of both house number 6, hindi rin nakalagay. So, question mark. Kaya tama rin itong si Senator Escudero. Dapat yun ang unang linawin. So, siguro sa meeting nila, ano ba? Joint or separate? I'm sure ang posisyon ng House, Kamara, separate. Joint. Pag-isahin lang yung bilang ng senador at kongresista. Kung yun ang matuloy, ay siguradong talo ang magiging useless ang boto sa Senado. And I'm sure hindi papayag dyan si Senator Escudero dahil magiging wala nang saysay wala nang saysay ang Senado kung ganun. Kasi 300 plus ang 300 plus ang mga senador. 300 plus ang mga kongresista,
24 lang ang senador. Kahit ang 24 senators mag-say no, ayaw nila ng charter change, yung House nga 300 plus, ay wala, talo pa rin. Kaya yun, ang tapatin, ano ba? Joint or separate? Diyan na sila magkakatalo. At I don't know paano nila i-resolve ang difference niyan. Kasi walang patutunguhan itong charter change na ito pag hindi sila nagkasundo sa process ng voting kung joint or ano. Plus, marami pang kung separate man, granting separate, papayag si Speaker Martin Romualdez na separate ang voting. Ibig sabihin, kahit pasado na sa House, dapat pasado rin sa Senado yung charter change na yon. Kailangan ng 18 votes. Inaamin na ni Senator Escudero, kulang sila ng 18 votes. Kaya yon siguro yung sabi niya na tatapatin, mag-usap at sabihin kung hindi kaya. So, baka may uuwing luhaan dito sa meeting na ito. Sinasabi ko na walang return of investments yung ginawa ng powers that be. Alam yun yung nagpatanggal kay Zubiri. Wala silang mapapala na political ganansya. Napatanggal man nila si Zubiri. So, anong rason? Bakit tinanggal si Zubiri? Dahil sa hindi uusad-usad na charter change at saka yung PDEA leaks investigation. So ngayon, Escudero na. Titigil ba ang PDEA leaks investigation? Hindi naman. Nandyan pa rin si Bato. Chairman pa rin siya sa Committee on Drugs. Kaya wais din itong si Bato. Bigla siyang tumalon ng bakod. Dati, loyalist siya ni Zubiri. Nung kita niya na gustong-gusto niyang ituloy ang PDEA leaks investigation, bigla siyang sumuporta kay Escudero. At ngayon, hindi siya tinanggal na chairman, kaya tuloy. So, yun pa lang, yung powers that be, yung makapangyarihang tao na nagpatanggal kay Zubiri, failure. Dahil tuloy ang PDEA leaks investigation. Charter change. Yun. Hanggang ngayon, di man nagbabago ang posisyon ni Escudero. Plus, I'm sure, dumami pa ang mga senador na kukontra sa Chacha kasi alam na ng solid 7 yung loyalist, yung grupo ni Senator Zubiri na natanggal si Zubiri dahil sa charter change na yan. Paano? Bakit pa nila susuport? Nag-resign na si Senator Angara as chairman ng subcommittee sa constitutional amendment. So, maantala yung hearing kasi ibabalik nila kay Senator Padilla. Siya yung chairman sa committee na yun. Wala ring, I'm sorry binutuhan ko si Padilla, number 1 siya. Kaya lang, parang nagkamali yata ko dahil wala rin siyang kakayahan na tumalakay dahil napakamaselang napakaselang pag-usapan yung charter change. Tapos, yung chairman, alam naman, kaya nga hindi siya ang inilagay na in charge sa constitutional amendments kasi nakita nila medyo kulang sa kakayahan. Kaya nag-create ng subcommittee, yan si Senator Angara, kaya lang mas capable. Ngayon, wala na si Angara, balik kay Robin. Yan, delayed na naman.
Tapos sa botohan. Ano ngayon sa botohan? Kulang ang numbers. Inaamin ni Senator Escudero, kulang sila ang 18 para papasa ang charter change sa Senado. Kaya tama si Senator Zubiri, after na sibak siya, may statement siya na Chacha is dead. Wala na, patay na. So, ano ngayon? May ganansya ba? May napala ba? Napala, may benefits ba yung powers that be? Yung nagkukunwari na walang kinalaman. But hindi nila maluloko ang taong bayan. Kaya sabi ni Mr. Tiglaw, yung Senate Codity na yan is bad for this administration. Bakit? Ay dumami ang opposition. Ito, pag-alaman na yung minority bloc ni Senator Pimentel, nire-recruit niya na yung Solid 7 na mag-join sa minority bloc. And most likely, sa tingin ko, mag-join dyan. So, magiging siyam. Tama? Oh, yes. Maging siyam na ang members ng minority sa Senado. Nako, sakit sa ulo yan. Mahirap ipasa-pasa ang mga batas dahil marami ang magbusisi dahil opposition na nga minority. So, luging-lugi ang powers that be. I don't know. Hindi nag-isip yung power na yun, yung makapangyarihang tao na yun na nagpatalsik kay Zubiri, dumami ang kalaban nila sa Senado. Noon, super majority sila dahil 22. O ngayon, 15 na lang sila, kalaban na nila, siyam. Okay? Ito, nakakatawang kwento. Itong si Senator Bato, ang nag-trigger daw sa ang isang dahilan na natanggal si Zubiri dahil sa yung napilay na paa ni Senator Revilla na hindi pinayagan ni Senator Zubiri na mag-absent sa hearing, ay sa session. Kasi ang request ni Revilla mag-Zoom attendance na lang siya, hindi pinayagan ni dating Senate President Zubiri. Nagalit yung mga artista, yung 4 na sikat. According to Bato, nagalit daw si Revilla, Jinggoy, Lito Lapid, Robin Padilla. Yun na daw ang simula ng kudita. Posible naman yun. Kung ano-ano na lang ang kwento na binabanggit ni Bato para mawala yung sisi sa kanya. Kasi ang isang dahilan, sabi ni Senator Zubiri, na yung PDEA leaks ang isang dahilan kaya pinag-initan siya ng powers that be.